Hello guys! Welcome back for another free time vlog. So for today's video, last time pinag-usapan natin is monetization, all about monetization. And one of the requirements para mo-monetize ka is kailangan pina-follow mo yung community guidelines. So for today's video, yan ang topic natin, community guidelines. I-expound natin yung mga rules o mga guidelines ng community ng YouTube para hindi natin ma-break yung mga rules. At kung hindi ka pa monetize, mamamonetize ka na. Or hindi ka mawawarningan or hindi ka masistrike. So ano nga ba yung community guidelines? YouTube community guidelines. Siyempre sa YouTube, merong community yan. Unang-una dyan is yung mga viewers. Pangalawa yung mga advertisers. And then pangatlo yung mga content creators. So ginawa yung community guidelines para maprotektahan lahat ng nasa community, especially yung mga advertisers. So, merong nilist si YouTube na kailangan i-follow ng mga content creator pag gumagawa ng video para sa mga advertisers. Kasi pinoprotektahan din yung mga advertisers, gusto nilang maprotektahan sila in a way na merong maling ginagawa yung mga content creator, pinapakita, hindi sila madadamay dun sa mga ads na linalagay nila. Kasi dun sila kumikita si YouTube at dun din kumikita si content creator. Okay? So let's start. Ang unang-una is harmful or dangerous content. So included dun sa harmful and dangerous content, yung mga challenges. Maraming ganito ewan ko lang kung nakamonetize yung mga video na yun. Usually sa US, yung mga tipong yung mga tipong tatalon sila ng may apoy, yung gano'n. So, nagbabawal yun ni YouTube kasi unang-una, for the safety of the viewers. Yan ang unang-una. Siyempre, meron mga bata nanonood, diba? Wala naman parental guidance. Gaya sa TV, meron parental guidance, diba? Yung sa YouTube, wala naman parental guidance. Ang pwede lang is tanggalin, i-warning sila, gano'n, tipong gano'n. Or, i-unmonetize sila, tipong gano'n. Siyempre, yung mga nanonood, hindi natin maiwasan meron mga bata nanonood. Pag napanood nila yung harmful na yun, baka gayahin nila, meron chance na gayahin nila, which is not good para sa mga bata, diba? So, yun. Unang-una is harmful and dangerous content. So, bawal yun. Next is hate speech. So, ito naman, parang yung number 1, bawal yung violence at bawal din yung hateful speech. So, kung yung ginagawa mong content is may laman na pagka-hate sa ibang tao, siyempre ang community natin, ang community ng YouTube, pinoprotektahan nila lahat ng mga tao, members nila sa community. So yung mga hate na yun, mga hate speech na yun, hindi nila pinapayagan. Specifically, kung ang hate mo yung mga discriminatory, like for example, yung sa race, kunyari black ka, yung ganun, kung ano pinagsasabi mo sa mga black people, mga tipo na, kaya LGBTQ, mga tipong ganyan, pinagbabawal yun. So, bawal ang discrimination dito sa YouTube. Bawal pa kung gumawa ng content na gayon. Or, mas maganda, or mas pinoprotektahan ng YouTube ang mga advertisers na huwag sila madamay sa mga ginagawa ng mga content creator na merong halong hate sa ibang tao. O kaya naman, pwede rin sa mga disabled people, kung wala naman silang ginagawa, disabled sila, unfortunately, tapos minamata pa sila ng content creator. Yun, bawal din. Number 3 is harassment or cyberbullying. So, parang gano'n na rin yung number 1 at number 2. Nagpo-fall under number 3. So, bawal yung harassment at bawal din yung cyberbullying. So, syempre, bullying, parang partner rin yun ng hate speech. Diba? So, bawal na. So, wag tayong gagawa ng content ng gano'n. Kasama dun sa harassment and bullying is yung kinontent mo yung private parts ng isang tao, which is hindi naman nila alam, or even if alam nila, wag natin gagawin yun kasi bawal doon. And then number 4 is misinformation. Ito hindi ko alam kung paano rin-regular hindi ko alam kung paano rin-regular ng YouTube yung misinformation or fake news, kasi talamak ang lalo na sa Pilipinas, talamak yung misinformation sa Facebook eh. So hindi ko alam paano nila re-regulate yun. I think ang kaya lang gawin ni YouTube
with regards to fake news or misinformation is merong mag-report. So kung walang nagre-report ng mga video na tulad ng gano'n, walang mangyayari, hindi nila makikita yung mga yan. So unless merong mga tao magre-report dun sa video, i-report nila na ito fake news to, ito misinformation to, hindi makikita ni YouTube yan, so walang mangyayari. So ang advice ko, para maganda yung community natin dito sa YouTube, as a viewers, at as content creators na rin, at kung may nakita kayong fake news or misinformation, lalo dito sa Pilipinas, please do report it. Merong mga button dyan for report. I-report nyo as false information or misinformation or fake news. Kasi para makita ma-review ni YouTube, tapos pag sinabi na napag-alaman ni YouTube na tama, na false information siya, tatanggalin nila yon or bibigyan nila sila ng strikes para warning, mga ganyan, para mawala yung mga information, mga wrong informations na yun. No? And then number 5 is child safety. So bawal yung mga video na ipapahamak yung mga bata or i-exploit sila. Sabi nila agad. Siyempre, more on, mas lalo yung mga sexualized content, bata, so bawal yung gano'n. Or showing minors sa harmful na situations. So bawal yung mga gano'n, guys. Okay? So, again, kung kayo ay content creator, iwasan natin itong mga to para maging maganda yung community dito sa YouTube. Also, para maprotektahan yung mga viewers natin mismo. And also, yung mga advertisers natin maging safe. And then, para na rin kung tinatarget nyo, kung di pa kayo monetize, yun ang mga bagay na gusto nating iwasan para hindi tayo magkaroon ng strike or any warning from YouTube. Kasi kung nagkaroon ka ng warning, guys, once lang yun. Mga susunod, mga strikes na. So, kapag na-strikes kayo ng alam ko hanggang tatlong strikes, wala na. Hindi na kayo. Hindi na kayo monetize. Or kung monetize kayo, tapos nagkaroon kayo ng strikes, i-demonetize kayo ni YouTube. Okay? So, that's number 5, child safety. Number 6 is nudity and sexual content. So, nabanggit ko na ito kanina. So, number 3 yata yun. So, iwasan natin mag-video ng mga nudity, sexual content, lalo-lalo kung bata yan, or even tayo mga adult na, iwasan natin yan kasi bawal po yan sa YouTube. And then, number 7 is spam, scams, and deceptive practices. Yung deceptive practices, parang falls under misinformation na rin yun. Or, dun sa spam, tipong nag-post ka na ng ganito, almost ganyan na naman sa susunod, and then almost ganyan na naman sa susunod. So, spamming yun. Ibig sabihin, huwag nating ulit-ulitin yung content na nagawa na natin. Dahil nasabi ko dati, hindi ko na kung naalala nyo, kung magko-content kayo, dapat merong uniqueness, merong pagkakaiba sa iba. Then we've got scams, bawal mag-scam dito, fraud sa YouTube. Tipong mag-i-invite kayo ng kung ano-ano, tapos kabilang pala, scam lang pala, o kaya manghihingi kayo ng, alam niyo yung mga links na binabayaran, nanghihingi ng pera, tipong gano'n. Tapos sasabihin nyo kumikita kayo or something, tapos hindi naman pala kumikita. So scam yung mga gano'n. So huwag tayong gagawa ng gano'n dito sa YouTube. So number 8, copyright and intellectual property. So ito nabanggit na ito dun sa monetization. Monetization details natin sa last video. So bawal tayo maglagay ng mga sounds or music, background music, mga ganyan na merong copyright kasi may bayad yun, guys. Either pagbabayarin, pag na-copyright kayo, either pagbabayarin kayo ng may-ari or tatanggalin ni YouTube yung YouTube mo, yung channel mo mismo. So, malaking epekto nun, bawal yun. Bukod sa music is mga videos. Kung yung mga videos na i-upload nyo or ilalagay nyo sa video nyo is not from you, kumbaga kinapin nyo ng buong buo galing sa ibang tao, that's copyright. Pwede kayo mag-upload mga clips lang, maliliit na clips, tapos kailangan meron ding in-edit nyo siya, meron siyang parang voiceover, kumbaga pinersonalize nyo, tipong gano'n. Lalagyan nyo ng voiceover, or meron mga floating text dyan, tipong gano'n. Edited talaga. Mayroong mga sound effects, mga gano'n.
para papayagan ni YouTube na i-pass siya, hindi siya ika-copyright. Pero para safe, wag na lang. Pinaka-safe na yung wag na lang kayo gumamit ng ibang mga gawa ng tao na hindi naman talaga sa inyo. Unang-una, ako kasi dati, nagka-strike, hindi naman strike, nagka-warning na ako ng music. So, mga background, kasi gumagamit ako ng background music, diba? So, meron mga music na ginamit ko na hindi talaga pwede. So, binarningan ako ng YouTube. Kung bibilangin nyo, I think 85 na yung mga videos ko ngayon. Pero pag tinignan nyo sa playlist, sa All David B Free Time Vlogs, makikita nyo doon ano lang siya, 83 lang kasi kulang ng dalawa. I think number 15 and number 17 yung nawawala dahil na-copyright siya ng na-copyright siya. Though wala naman strike, warning lang siya, na-copyright dalawang videos. So hopefully kayo, mas maganda, like I said, huwag na gumamit ng music na hindi naman sa inyo, or make sure na nagpaalam kayo sa may-ari. Pero sabi kasi ni YouTube, kahit magpaalam ka minsan sa may-ari ng music, hindi rin nila pinapayagan. So, yun, doon tayo sa safe. Kung tayo kumopya ng bang videos, kung tayo kumopya ng mga music. And number 9, violent and graphic content. So, ganun din yun. Bawal yung mga patay-patayan, mga baril-barilan, saksakan dito. Bawal din yung tumatalon sa building. Tapos, duduan na kung ano-ano man. Mga tipong ganun. Bawal yun, guys. Okay? Bawal din ang away. Bawal yung sutukan. Bawal yung mga ganung tipong video para pwede siyang i-view ng kahit sino. Okay? Para walang gumaya. Kung ganun, walang ma-influence sa tao na gayahin sila. Kung ganun. Okay? Then, number 10. Dalawa na lang siya. Number 10, regulated goods. Ang mga regulated goods, yan yung mga pinagbabawal na binibenta. Ano yung mga yun? Firearms, mga baril. Bawal yan sa YouTube. Siyempre. Pangalawa is mga hinihit-hit. Marijuana and tobacco. Bawal yan. Okay? And then, alcohols. Yan, mga naka-regulated yung mga yan, guys. Bawal yung mga alcohol. And then, yung mga iba-ibang mga restricted items. Sa bawal yan. Okay, that's number 10. Bawal yung mga regulated goods. And then, number 11, last one. We got sensitive events. Ayun, so nabanggit ko na kanina yung mga tipong tragedies. Ito maramihan naman. Pag sinabi natin tragedies, trahedya. Kung kunwari, nagkaroon ng sunog, tapos meron mga nakulong na tao na sa loob ng building, hindi nakawala. Huwag nyo nang i-video yun kasi hindi magandang tinitingnan yung nasusunog na sila o meron ng accident na mas binibigyo nyo para tayo hindi tao na nila. Mga natural disasters, though ito yung natural disaster, maraming talaga nag-video ng gano'n kasi binabalita nila, di ba? Pero siguro iwasan na lang yung may tao. Yung taong napapahamak tapos binibidyo pa. Yung mga tipong ganyan. Iwasan na lang yung ganyan. Or acts of terrorism. So, acts of terrorism, syempre, yung mga tipong nagbabarilan na. Yung mga yun, yung mga sinabi ko, meron mga ganun. Hindi ko lang po talaga paano rin na-regulate ni YouTube yung mga ganun. Kasi meron pa rin lumalabas ng mga ganun. Pero, kung kayo yung YouTube content creator, as much as possible, wag na. Para safe, kung lalo na kung di pa kayo monetize, wag na, diba? Lalo kayong di mo monetize, kung mag-upload pa kayo ng ganun, guys, diba? O, kawawa. Lalo na, pag kumikita ka naman, pag monetize ka na, kumikita ka na, alam mo na kumikita ka na, doon tayo sa safe side. Huwag na tayong mag-upload ng ganun. Baka mamaya ika-demonetize pa natin yun. Yari na, mawawalan tayo ng kita, diba? So, ayun. Ganun, sundin nyo na lang yung mga rules nila para maganda yung community natin, tapos safe ka, at safe din yung mga viewers mo. Diba? Ayun, so guys, hanggang doon na lang yung vlog na to. Hopefully, naintindihan nyo lahat ng mga discuss natin. Again, that's all for YouTube's community guidelines. Kailangan natin sundan yung mga yan, guys, para sa atin, para sa mga viewers, at para sa mga advertisers natin, para yung community natin maganda. Okay? Hopefully, nagustuhan nyo yung vlog. Till next time, bye-bye!